Ngayon mga kayo, ang pang-apat, ito din ang nakikita nating dahilan, yung CPD. Yung tinatawag na Continuing Professional Development, na kailangan po mo ang CPD units bago mo ma-review yung PRC ID mo. So mapipilitan ka talaga. Ang ito kasi, CPD units is a-attend ka po ng mga seminars, workshop, or trainings na accredited yan na nagbibigay ng CPD units. By the way, ang mag-accredit po yan para talaga magbibigay ng CPD units yan, yung PRB for criminologists as per RA 11131. So, syempre, yung college instructor na yan, up to date din ang nalalaman niya kasi uma-attend din siya sa mga seminars. Okay? Kaya ang naituturo sa estudyante, yung lecturer, ang naituturo niya sa estudyante, ang naituturo sa mga reviewees, up-to-date na information din. Kasi nakakatulong po talaga itong mga seminars, training, workshop, okay? Para makadagdag sa kaalaman ng lecturer or teacher, makadagdag na kanyang competence para din maganda din ang maituro niya sa estudyante. Kaya nakikita natin na may ambag din po itong CPD units para po sa pagtaas ng criminal. Kasi updated ng instructor eh. Ibig sabihin meron siya lang specialty or forte na tinatawag. So marami siyang alam, marami siyang maituturo. Ito panglima kaigo na possible reason is ina-apply din ito ng mga criminology schools. Kasi yung ibang school, halos nga karamihan nag-apply din sila ng policy or screening policy. Okay, although maraming tumataas ang kilay dito pero ganito kasi mga kaigo after kasi lumabas ang resulta ng criminology board exam, yung PRC magpapublish po yan ng resulta kasama po ang school. Hindi naman ilalagay yung kung saan ka nag-review, kung taga saan ka, ilalagay school mo. Kaya kung mababa ang rating ng isang school, syempre andun na yung nakakahiya. Kung mataas naman ang rating mo na nakita sa anumang website na mataas ang rating ng school, promotion din yan sa'yo. Kasi sa akin mga kaigo, the best way to promote po rin ang school, the criminology school, is sa pamamagitan ng board rating. Kung mataas ang rating ng isang school, syempre, marami kang ma-engganyo na mag-enroll doon sa school na yan. Compare doon sa laging mababa, di ba? Kaya, yung mga school, mga kaigo, meron silang mga screening policy na kapag hindi ka pumasa, okay, halimbawa sa mock board na yan or exam na yan, hindi ka muna papayagan kumuha ng additional subject or hindi ka muna papayagan mag-board exam or basta merong tinatawag na screening. Okay? So sa pamamagitan niyan mga kaigo, maalis yung talagang hindi prepared and syempre, sa part ng estudyante mga kaigo, magpupursige yan na talagang magbasa, mag-review, pag-aralan ang lesson para pumasa doon sa exam na magde-determine kung ready ka ba or hindi. Kaya isa sa mga rason yan is siyempre mai-screen na yung mga hindi prepared at mga prepared. Kaya pagdating sa board, what do you expect? Maganda talaga ang rating ng isang school na nakakaambag sa magandang rating ng national passing grade. Pang-anim mga kaigo. Sa panahon kasi ngayon mga kaigo, marami na po ang nag-o-offer ng mga training or seminars para po sa ating mga criminology professionals. Especially yung mga registered criminologists na nasa academe. Merong online, merong face-to-face, compared noon na bihira lang talaga ang training para sa mga yan. Kaya yung nalalaman nila, limit na or medyo maliit pa. Compared ngayon, mag-attend ka sa training, marami ka nang alam. Mag-attend ka sa webinar, marami ka nang alam. Siyempre, natutunan. Kaya yung teacher nga, marami na din na ituturo sa estudyante. Kaya yan po ang kagandahan sa panahon ngayon. Marami na po ang mga trainings na ino-offer ng iba't ibang mga organization, mapa-forensic man yan, criminology, or investigation para sa ating mga criminology professional, lalong-lalo na po sa ating mga R-Crim na nasa academe. Okay? So, mag-attend tayo. Kung nasa academe tayo, mga kaigo na R-Crim, my fellow R-Crim, mag-attend tayo sa mga seminars, workshop, and trainings. Kung kaya naman. Siyempre, it needs a pera kasi yan. At ang panghuli, mga kaigo, makaka-relate kayo nito is, meron po kasi ngayon online lecture and online review. Tignan nyo sa Facebook, merong nagle-lecture.
Sa TikTok, meron din. Lalong-lalo na sa YouTube. Kaya yung student, mga kaigo, is updated din siya sa mga information about sa criminology subject in topics. Okay? Merong mang libre sa YouTube, mag-load ka lang, makakapanood ka ng... Kaya nga ang mga... Minsan nga, mga kaigo, nagtatanong kasi ako, bakit kaya ang estudyante hindi niya pa rin alam yung, halimbawa, explanation ng criminology? Andyan na yun sa YouTube Kaya, sa amin, mga college instructors or professors, kaya nakaka-challenge kasi, meron na pong mga nagle-lecture sa social media. Ibig sabihin po, mga kaigo, ahead na po yung estudyante na yun. Ibig sabihin, meron na siyang information na nalalaman prior sa pag-lecture mo. Kaya advanced. Pero may mga estudyante pa rin na hindi po ginagamit yung advantage ng social media para po maintindihan. Kasi minsan, hindi mo naintindihan yung paraan ng pag-explain ng teacher mo. Pero nung nanood ka ng YouTube, saka mo lang naintindihan. That's good. So, ibig sabihin, nakatulong yung explanation sa online lecture na yan sa'yo. Kaya, nagigets mo na din yung explanation sa klase. So, sa mga criminology student ngayon or mga reviewists, exploit nyo po yung availability ng mga free lectures sa online, sa YouTube, TikTok, and Facebook. Kaya lang, mag-ingat-ingat lang po sa, ito lang ang warning ko sa inyo kung gagamitin yung social media, mag-ingat po kasi syempre, may mga information din na tinuturo. So, be careful lang na pipiliin nyo kung sino man po ang pipiliin nyo na lecturer dun sa online. Kaya nakakatulong din yan. Kaya pag halimbawa, hindi na may tanong, nag-aaway yung mga lecturers, di ba? Sa online. So, pwede mo rin i-research through online din. May mga attorney na nagbablog. May mga well-known na criminologist na nagbablog. Pwede mo silang tanungin, pwede mo silang tignan para magkaroon ka ng tamang sagot sa isang issue.